All capital, eh. Oo, may galit pa, may galit. Oo, okey lang 'yun, walang problema diyan. Magalit tayo talaga. Magalit talaga tayo, guys. Oo, karapatan natin 'yan. Pero dadagdagan natin yung galit niyo. Dagdagan natin yung galit na 'yan, oo. Kasi mga kotsero, this time, eto naman si Sarah, ano naman, nagtatago sa lower house. Oo, nagtatago naman siya ngayon sa lower house. Bakit? Kahapon mga kotsero, tinakil natin yung hearing kay, Sara Duterte doon sa ano, doon sa tawag dito, doon sa Office of the Vice President, 'di ba? Oo, oo. Ano lang natin, balikan lang natin yung kwento kahapon napag-usapan natin 'to. So ayun na nga, so kahapon pinag-usapan natin yung confidential funds. Oo, sa Office of the Vice President pa lang 'to, ayan, oh, OVP. OVP, yan, Office of the Vice President. Tapos mga kotsero, natuklasan natin kahapon, na nung 2022, ayan, December 21 to December 31, 2022, eto yung merong 125 million pesos, 125 million pesos na kanyang nakuha na confidential fund. Natuklasan natin mga kotsero na ito ay inubos in 11 days. Oo, 11 days na ubos, guys. Oo, saan naubos? Ayan, dito sa mga items na 'to, ayan. 14 million for purchase of rewards, yan. 10 millions for ano, payment of reward. Oh, 'di ba? Purchase of information pala, yung una. Then, next is payment of reward. 16 million pesos sa binahay ni Sara Duterte. Binahay. 16 million pesos sa binahay ni Sara Duterte, oo, sa kanyang safe houses. Oh, take note, hindi lang isang safe house. 32 na safe houses yan or 34 yata. Either of the two. Oh, yan. Tapos 35 millions sa ano, sa purchases of supplies. Oo, napakamahal namang supplies na ito. 40 million for a provision of medical and food aid. Yan, 40 millions. Grabe. And payment of incentives or traveling relative to the confidential operations. 10 million pesos na tumataginting na 125 milyones sa loob ng 11 days. Ay, galing. Napakahusay talaga. Oo. Yan ang ating Vice Presidente. Oo. Yan, ganyan. Ganyan siya. Napakahusay talaga. Oo. 2022 lang yan, guys. Meron pa tayong 2023. 2023, ayan, oh. Actually, medyo huli na nga yan, April na yan. Dito muna tayo sa February, first quarters. First quarter ng 2023. February 6 to March 29. Ayan, oh. Meron pa yan. Oh. Diba? 125 million ulit. Galing-galing naman. Oo, 125 million ulit. At tumataginting na safe houses, 16 million pesos ulit. Grabe na. Grabe na talaga to. 16 million pesos para lamang umupa. Para lamang umupa ng safe houses. Grabe naman talaga. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Grabe siya. Oo. Tapos, ito yung pinakamalaki, 42 million for provision of medical and food aid. Ay, wow! Oo, hindi dapat ginagastos sa ano yan, hindi yan dapat, hindi ginagamit dapat ang confidential funds dyan. Malinaw po ang COA DBM Memorandum Circular 2015-001. Na hindi mo pwedeng gamitin, na pwede mo lamang gamitin ang confidential and intelligence fund for activities related to the purchase of information and national security. Ganun lang. Magandun lang, guys. Nakakatuwa, di ba? Nakakatuwa si Sara Duterte. Oo. Nakakatuwa talaga. Oo. February yan. February to March, same thing. Same balita, same thing. Oo.
April 25 to June 30, 2023. Yan, meron pa? Hindi pa dyan. Hindi pa dyan natapos. Oo. Meron pa July 14 to September 30, 2023. Alam niyo yung pinakamaganda? Reference. Yung reference is certification. Di ba? Ganda-ganda. Oo. Susulat lang si Sara Duterte. I hereby certify that the expenses indicated therein are true and correct according to my information. Ganun lang kasimple. Certification lang. Pipirma lang si head of agency. Ganun lang kasimple. Napakaganda. Oo. Walang kakurap-kurap dyan. Oo. Syempre naman. Paanong makukurap? Kailan ka nakakita ng Duterte na nagnakaw? Oo. Walang Duterteng magnanakaw, guys. Wala hong Duterteng magnanakaw. Aba, saan kayo nakakita? Tiwala lang, guys. Tiwala lang. Tiwala lang. Walang Duterteng magnanakaw. Tiwala lang tayo dyan, guys. Kaya certification lang. Happy na tayo dyan. Oo. Ano kaya ang kinakain niya sa pang-araw-araw, mga kakutsero, no? Paano? Siguro ang problema ni Sara araw-araw, no? Paano kaya uubusin yung 16 million? Paano kaya uubusin yung confidential funds ko? Paano kaya? Kasi kailangan ko mag-certify eh. I hereby certify that all of the indicated expenses are true and correct according to my knowledge. Signed, Sara Duterte. Pak! Tapos, tiwala lang guys. May nagsalita na naman mga kutsero tungkol sa envelope. Nasa 12 to 15,000 pesos umano ang laman ng 4 na envelopes na natanggap ni Department of Education Director 4 at dating Bids and Awards Committee Chairperson Attorney Resty Osias mula sa tanggapan ng nooy DepEd Secretary na si Vice President Sara Duterte. Wow! Ayon kay Attorney Osias, nangyari ito mula April hanggang September 2023. Ang pahayag na ito ng opisyal sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability sumusuporta sa testimonya ni dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado na unang humarap sa komite noong September 25. I must say I did, but I didn't know because I was new in the department. I thought it was a practice of the department. I thought, the very first time I encountered that matter, sir, was sometime in April of 2023. I didn't know I was summoned to the office of ASEC Shine, and then I was given an envelope, and it was later on I found out that there was money in it, but it was not because I was a back member or whatever yet, because I was not at that time. Sinilip rin ng mga kongresista ang isinumiting certification ng DepEd sa ilalim ng dating kalihim na si VP Sara upang i-justify ang 15 million pesos na halaga ng confidential expenses nito. Partikular na ang certification para sa Armed Forces of the Philippines-led event na Youth Leadership Summit, kahit na wala namang ginastos sa DepEd confidential funds dito. Sinita ng Commission on Audit o COA noong February ang 15 million pesos na halaga na dapat pambayad sa mga informant dahil ito sa kakulangan ng kaukulang dokumento. Sinabi din ni General Memfin, balikan ko si General Memfin, sabi niyo po General, wala talagang gastos ang DepEd dito? To be clear, because as I was asked if the confidential funds is used for the conduct of wireless, so it's clear that no funds is downloaded or given to the Philippine Army for the use of the conduct of wireless, but if confidential fund is given General, to informers that is tantamount to saying na walang gastos ang DepEd sa inyo. When you said that they did not or DepEd did not download any fund to the military. Tama? That's correct, so, Your Honor. Mr. Chair, I am very much surprised, but let me wrap up and make this manifestation before I yield to the other members of the committee. While we believe that these certifications were submitted to justify the 15 million
that were allegedly paid as reward to informers. Now, all the officers from the AFP, that includes General Memphine, the USEC for Administration, are stating that the DepEd did not utilize any of its confidential fund in support of the Youth Leadership Summit. Alam ko rin na ginagamit nyo lang yun para i-justify. Di ba yun yung palusot ni Sara Duterte sa confidential funds? Ginamit daw niya sa Youth Leadership Summit. Ano sabi ng AFP? Kinurap. Wala raw binigay ng pera sa kanila ang DepEd. Ay, agoy. Ang sikit-sikit naman. Masampal na korap si Sara. Korap si Sara, guys. Korap. Yung expenditure nyo ng confidential fund ng Department of Education. Di ba? You just use that to justify your liquidation of the fund. Ang participation ko po ay naganap nung ako po ay OIC for Finance kasi at that time, nung na-receive namin yung AOM. And we had to respond to the AOM. And so because we had to respond to the AOM, I had to get all the documentation that COA was asking for po through that AOM. Samantala, bahagya namang nagkatensyon sa pagdinig ng akusahan ng isang kongresista ang isang dating DepEd official ng paghingi ng komisyon para sa pagtatayo umano ng school buildings. Ayon kay Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel, nang hingi umano ng kickback si dating DepEd Undersecretary Epimaco Densing kapalit ng pagpapatuloy ng school building projects sa kanilang distrito. Ang aligasyong ito, mariing pinabulaanan ni Densing. That is the reason why, Mr. Chair, this person was taken out of DepEd because of his anomalous practices in DepEd. Yun po ang katotohanan yan. You have been doing the rounds para ka nagbebenta ng isda. Inaalok mo sa lahat ng congressmen ang allocation ng school buildings asking for a commission. Well, it's a blatant lie, asking for commission. It is the very reason I'm process-oriented. Lumikha ito ng bahagyang tensyon dahilan upang suspindihin sandali ang pagdinig. Dapat wag ka nang bumalik sa gobyerno. The government does not need your kind. You are a very corrupt person making your position to your advantage. Parehong tatakbong gobernador sa Surigao del Sur, sina Pimentel at Densing. Ano sinabi ng AFP? Ayan, no? Mga opisyal ng AFP di pabor sa paggamit sa kanila ni VP Sara para maliquidate ang 15 million pesos DepEd confidential funds. Ay, my goodness. Sabi niya, Major General Adonis Badjao, Lieutenant Colonel Carlos Sangdaan at Colonels Manaros Boransing at Magtanggol Panopio na sa ganito, kung alam lang daw nila na sa ganito gagamitin ang hinihinging certification, ay hindi sila magbibigay nito. Ang apat ay tinanong ni Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Humingi ito kasi ng certification ang Sara Duterte sa AFP tungkol dun sa kanilang Youth Leadership Program, Youth Leadership Summit. Ngayon, mga kotsero, ginamit daw ng DepEd ang certification na binigay nila para sabihin na sila ay tumanggap ng 15 million na confidential funds galing sa galing sa DepEd. Pero wala naman daw inabot sa kanila. Ang sabi, ang nilistado nila ito bilang bayad sa mga informante. Ay, grabe. Ang korap ni Sara Duterte. Huli ka, girl! So, hindi lang sa Office of the Vice President siya nangungurap. Hindi lang siya sa Office of the Vice President nangungurap. Nangungurap din siya using DepEd. Scammer. Scammer, mga kotsero, si Sara Duterte.
Scammer. Scam. Oo. Francis Leo Marcos Ampeg. Ganun siya. Sabi ng isang DepEd official. Yan. Sara Duterte controls confidential funds use. Ay, ayun na nga naman talaga. Oo, si Michael Powang sabi. Oo. POA said the responsibility for managing DepEd's confidential funds rested with Duterte alone. Alone. Oo. So, ibig sabihin, mga Kojero, kapag ang confidential funds ay nakorap, walang ibang sisisihin. Si Sara lang. Si Sara lang, guys. Sinong may sabi? Si Michael Powang. Oo. Yung kanyang EA. Yung kanyang executive assistant. Oo. Diyan sa DepEd. Oo. COA explained that while he was tasked with responding to the audit observation memorandum issued by COA, he had no role in the decision-making process for the confidential funds. O, anong sinabi niya? Anong sinabi niya? Sabi ni Michael Powang, it would probably be the secretary or the ones responsible for the confidential funds. The secretary and the SDO are the only ones that are privy. Secretary daw. Oo. Tsaka si Senior Disbursing Officer, yun si SDO. Oh, Senior Disbursing Officer. Ayan. Grabe siya. Oo. Kaya nga hinahamon siya eh. Ano yung hamon kay Sara Duterte? Ito yung hamon sa kanya. Natin malaman kung saan po napunta yung 15 million sa paggamit po ng confidential fund ng DepEd. Isa po yan. Pangalawa, ano po yung mga nirentahan nila ng mga safe houses na worth 1 million in 11 days. So ako tingin ko po, hindi mo naman po kailangan maging abogado para makita po ninyo na medyo may problema itong mga issue na to. Ipaliwanag ang mga kontrobersya kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at maging ng Department of Education o DepEd nang siya pa ang namumuno rito. Yan ang panawagan ng mga leader sa Kamara kay Vice President Sara Duterte matapos nitong magbitiw ng matitinding salita laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Representative Dong Gonzales, pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan dito kaya dapat ay direkta itong sagutin ni VP Duterte. Kwestiyon ng mga kongresista ang paggastos ng nasa 16 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President para sa renta ng safe houses mula December 21 to 31, 2022. Sinisilip din ng House Good Government and Public Accountability ang paggamit sa Youth Leadership Summit event ng Armed Forces of the Philippines para i-justify sa Commission on Audit ang paggastos ng nasa higit 15 million pesos na halaga ng confidential funds ng Department of Education. Ito ay kahit inamin ng military officials na nanguna sa event na wala silang natanggap na pondo mula sa DepEd. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, sa halip na sagutin ang mga seryosong aligasyong ito, ay inaatake umano ng pangalawang Pangulo ang ibang tao. Sinabi rin ni Dalipe na dapat managot si VP Duterte sa umano'y pagbagsak ng education system sa bansa sa ilalim. Totoo yan. Totoo yan sinabi ni Representative Manix Dalipe. Nung panahong DepEd Secretary si Sara, lowest tayo. Walang improvement ang education sa Pilipinas. Palakpakan tayo, guys. Palakpakan natin si Sara Duterte na inuna niyang punuin ang kanyang mga bulsa. Tuloy natin. Ng kanyang liderato at umano'y maling pangasiwa sa pondo ng bayan. Para naman sa chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability na si Representative Joel Chua, posibleng makakita ng batayan para sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo kung hindi nito masasagot ang mga isyong ibinabato laban sa kanya. Ang House panel ang nag-iimbestiga sa sinasabing questionableng paggamit ng pondo ng OVP at DepEd ng kalihim pa nito si VP Sara. Well, kung hindi siya papaliwanag, medyo damaging at saka medyo mabibigat po yung nangyari po sa hearing kahapon.
Kaya kailangan maipaliwanag po nila to. As to the ground, posible po. Naniniwala rin ang kongresista na posibleng diversionary tactic lang ang ginagawa ni VP Duterte kaya hindi nito sinasagot ang mga isyong ibinabato laban sa kanya. Nanghinga naman ng reaksyon tungkol sa nangyaring House hearing kahapon. Sinabi ni VP Duterte na hindi niya napanood ang pagdinig, ngunit iginiit niyang naghahanap lang ng maidadahilan ang mga kongresista para siya ay ma-impeach. Kaya ako hindi sumasagot doon sa kanila kasi ang ginagawa nila, sila na yung nag-audit. Hindi naman yan tinanong ng Commission on Audit. Ang hingi lang ng Commission on Audit, ano yung documents para sa mga expenditures. So, sinabmit namin yun. Wawa naman. Hindi naman kasi tinanong ng COA yun eh. Wawa naman BP. Wawa naman. Ganyan ko kausapin yung aso namin. Wawa naman aso namin. Wawa naman. Kaya kahapon nasabon ng COA sa lower house. Bakit? Kasi nga, ang ginawa nila dyan sa confidential funds ay ministerial. Tatanggapin lang namin, mabigyan nyo kami ng dokumento, happy na kami, okay na. Malay ba ng COA kung pineke nyo lang yung mga acknowledgement receipts? Hindi mo pera yon. Hindi mo pera yan, Sarah. Pwedeng pekein yan. Malay ba namin kung meron kang usapan? Sinabi mo doon sa isang nagpapaupa ng safe house. Safe house, upahan kita, 1 million. Sa'yo na yung 200, akin yung 800. And in fact, nakikita nila yun kasi sinubina nila lahat ng documents. The thing with the hearing is ayaw kung mo kasi, makikita mo kahapon na kahit anong sabihin ng tao na nakaupo doon, ng resource person, kukontrahin siya. Resource person? Nagtatanong. Walang tamang sagot sila katanggapin. Kahit yung COA na mismo ang nagsabi kung ano yung trabaho niya, hindi nila tinatanggap na sagot. Kasi bakit ba? Kasi nga, sa simula, sinabi ko, gusto nila mag-impeachment. Hindi nila magawa kasi wala silang kaso for impeachment. So, ang ginagawa nila dyan, nag-fishing sila na nag-fishing, nahanap sila ng hanap. Sinabi rin, hello, betrayal of public trust. Hindi na kailangan maghanap ng ebidensya doon. The fact na winalanghiya mo pa lang yung confidential funds is already a ground. Kahit hindi siya magsalita, huwag na siya papuntahin sa hearing. Lahat ng impormasyon nakuha na natin sa AFP, nakuha na natin sa COA, nakuha na natin sa DepEd. Okay na. Hindi na siya kailangan. Bakit pa? Pupunta siya doon, magsisinungaling lang siya. No need. Huwag na. Magpapalusot lang siya doon. Might as well, marinig na lang natin doon sa mga iba na primary resource persons. Kung ayaw nyo umatendi, okay lang yun. Walang problema doon. Mas magandang umattend siya sa kanyang impeachment hearing. Mas gusto kong makita yun. Mas gusto kong makitang umattend siya sa kanyang impeachment hearing. Impeachment hearing. Right. God bless you guys. See you later. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?